puntahan natin yung nung nakaupo na doon, yung mga contractors. Ano po? At isa sa mga main contractors na talagang kinausap nila ay wala pong iba kundi ang mga Diskaya. So hindi na lang po si Mrs. Diskaya ang nagpunta doon kanina, pati po si Curly ay nandoon, yung kanya pong asawa. At ang aligasyon po nila sa kanilang signed affidavit po na sinubmit muna kay Senator Marcoleta. Pero ito'y meron ng guidance ng lawyer nila. Yung aligasyon nila, politicians at mga DPWH engineers na humihingi ng 10 to 25% kickback per project. At kapag hindi nabigay, pwede daw i-block ang project. Mutual termination or right of way daw ang usual na issue na sinasabi to terminate. Bayad daw, mostly in cash. At napag-usapan doon, Chiki, kanina, na tingnan nga yun, kapag kakasinlaki daw ng box ng mga cup noodles, ay sabihin mga 20 million daw yun. Yun ang sinasabi ng mga eksperto kanina. At yung mga payoff daw, usually nangyayari sa isang wine bar sa BGC or doon sa garahe na famous na mga Diskaya. Yung kanina mga claim doon kanina. At nag-name drop na nga po sila. Hindi lang nag-name drop, nagsabi na sila ng listahan. Ilan, Chiki? 17. Meron ako dito mga pangalan if you want. Mahaba pero naka-flash na po sa screen ito po na pala. ninyo, mga kapatid. So, nandiyan po yung pinangalanan po ng mga Diskaya. At syempre, meron yung mga wala sa listahan, pero allegedly, yan yung alleged lista. Allegedly, yung mga nasa listahan na yan, yung mga tumanggap daw. At yun nga, karamihan sa kanila nagsalita na ng kanila pong denial. Pero denial yun. So kaya nga kailangan, after ng mga hearing, dapat may mga kaso na yan para doon na sa proper court mapatunayan yan or sabihin kung anong katotohanan. Pag ganun, burden of proof doon sa nag-a-accuse Okay. So, napangalanan sila pero meron pa po mga aligasyon doon na sinasabi po ni nung mag-asawa na karamihan po o kadalasan ay name drop nga daw po ng mga DPWH official si Representative Zaldico ng Ako Bicol Party List. Allegedly po. At merong isang instance, si Quezon City Representative Marvin Rillo daw ay nag-name drop naman kay Speaker Martin Romualdez tungkol sa budget approvals. Yan po ay parte nung huntahan kanina sa Senado. Tapos isa pang congressman na sinabi nila na nag-name drop daw po sa pangalan po ni Congressman Ko at ni Speaker Martin Romualdez ay si Representative Jojo Ang ng Uswag Ilonggo Party List. So yan ang medyo meat po nung kanilang mga pahayag kanina na ang medyo uncomfortable yung ilan sa mga netizen dahil baka daw papunta dun sa baka sila pa yung gawing state witness. Sila pa yung maging star witness. Pero hindi natin alam kung mangyayari yan. Pero yung protection, I think humingi sila ng protection. I think that's SOP para sa akin. Dahil we wanna know pa. I mean, kasi allegation pa lang kayo na we want to know ano yung mga pruweba nila like yung CCTV na sinasabi kanina, tapos yung mga log nila kapag nakipag-meet sa BGC. So we want to know that baka wag naman yung tipong hindi pa natin nalalaman meron nang mangyaring hindi maganda. Kasi mahirap kasi kasi madali lang magsabi ng mga pangalan. Katulad yan, sabi ni Curly Diskaya na ito, alam niya yung mga pangalan ng mga bagmen ba yon yung tawag doon? Pero asan yung pruweba? Parang pelikula yung Bagman. Okay. Tapos? Based on real events pala yun talaga. Yun ang biruan po sa social media ng mga kapatid. Pero of course we're Filipinos. Kanina ay maraming napuna doon sa hearing na yun. Una ko napuna umpisa pa lang nung wala pa kasi pinapakita yung yung mga pre-Blue Ribbon Committee, yung official na pagsa-start. Yung mga litrato at saka video na nag-heart sign si Mrs. Diskaya. Hindi ko naabutan to. Kasi before talaga nung live stream Tapos yung hindi naman pinuna pero sabi Chiki, kita mo na ngayon. Yan ang ginawa. Para iba, kumpara doon sa unang appearance nila, they're not as relaxed. Pero ngayon relaxed na sila. Tapos
Siyempre, ang suot niya color of the day, which is because it's Mama Mary's Day. Happy birthday, Mama Okay? Mary. So, Oo. parang ganun yung Sky blue no? po, ang blouse po. Blue and Yeah. white, Ma'am Sara Diskaya. kulay ni Mama Mary. So yun pala talagang meron na palang magkakaroon na pala ng revelasyon by way of the affidavit na pirmado at saka dumaan sa mga lawyers po nila. At syempre doon na tayo sa mga sidelights. Alam niyo ba kanina? Nag-check ng attendance ang leader ng Blue Ribbon Committee. At ito yung unang joke niya na hindi pa napikon dito. Yung hindi naman pikon, kung hindi pa minind nung kanyang biniro. Ano po? Pakinggan natin. Senator JB Ejercito, the good one. Senator Jinggoy Estrada, the bad one came at 9:09. So, yeah. Parang erap na erap yung galaw ni So doon, I Estrada mean, dun, siguro dahil pagbubukas pa lang yan, so meaning, cooler heads pa, no? Yeah. So hindi pa talaga okay. Pero, in the middle of everything kanina, ay nagkaroon po, kasi ang mga Diskaya, nag-name puro mga kongresista. Oo yes. So, napatanong si Senator Jinggoy na, alam na, bibigyan ko lang ng dahilan. Mamaya na. Panoorin muna natin. Sige. Okay. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, salang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike of the record that your Alam mo statement. naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Of course, dahil senador yung nag-ask na strike yon of the record. So, tatanggalin po yun. Pero, the thing is, naka-live sila so we can all watch it all over. Again and again and again and again. Visibly napikon po talaga si Senator Jinggoy Estrada. Umalis siya eh. Oo. Bumalik lang siya siguro after mga 20 minutes. Parang pero nag-lunch umalis siya. daw siya or something, no? Yes, Pero yes, si Senate Blue Ribbon Committee Chair Marcoleta po ay mapagbiro po talaga kasi. Ayan, 2 beses na nagbiro sa kanya. Siguro para sa kanya hindi na to nakakatuwa kasi parang sinasabi mo na, baka guilty ako. Although joke nga lang. Yeah. Ang sabi po ni Marcoleta. Okay. So mga kapatid, basta tandaan nyo, syempre may mga fun moments po yan. Funny, hindi naman fun. Funny moments po, at saka nagiging sila ay subject ng mga meme ngayon, Pero huwag natin kakalimutan, na seryosong bagay. Meaning, pera ng bayan po pinag-uusapan dito at yung mga naabala po tuwing nagbabaha at saka syempre taxpayers money. So eyes on the ball pa rin tayo, At alam natin kung ano pa rin talaga yung ating gustong makuha from all these investigations,